Tuluyan ang na-bypass o hindi kinatigan ng makapangyarihang Commission on Appointments at interim appointment itong si Colonel Ranulfo Sevilla na siyang Deputy Commander ng Special Operations Command ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y matapos siya'y ireklamo ng kanyang asawa dahil sa pang-aabuso at hindi pagbibigay ng sustento sa mga anak. 2,000 lang daw isang buwan. Ba yan? Dalawa anak nito. Sa pagdinig po ng CA, lumabas na hindi pa pala nakasusunod itong si Sevilla sa payo ng komite na ibigay ang kalahati ng kanyang base pay at bayaran ang matrikula ng kanyang mga anak. Paliwanag po ni Sevilla, hindi umano malinaw sa kanya. Ha? Noong una pa, kung magkano daw ang ibibigay niyang sustento sa kanyang pamilya. All due respect, Your Honor, it was not really mentioned how much. That's why, as I said, I am much willing now. This is the only time that I learned that it's 50% of my base pay. I am willing to submit to that dahil alam ko nang po para sa mga anak ko. Naku, huli na ho, sir. Dinig po ni hindi, ano na, pare. Na-bypass na siya. Na-bypass na siya. Maski na sumunod pa siya dyan. Dinig po ni Colonel Ran. Alam niyo guys, sa totoo lang, no? Believe ako sa tapang nung nanay ng mga anak na ito. At saka hindi lang po dalawa. Parang dalawa dun sa nagreklamo, plus may dalawa pa yatang anak sa iba na siya'y nag-aalaga. Okay? So parang 4 yata yung anak. Okay? Ranulfo Sevilla. Sa uli, sinabi ni Sevilla na kahit 50,000 pesos buwan-buwan ay handa niyang ibigay mula doon sa kanyang 136,000 pesos na base pay. May iba pa. Grabe, di ba? Ang laki ng sahod. 130 plus thousand. Tapos bibigyan mo lang ng 2,000 yung ano. Yung mag-iina mo. Kasi umano siyang bayarin at anak na sinusuportahan kaya hindi niya kayang ibigay lahat. Daming anak. Oo. Anak sa number 1 pamilya, number 2 pamilya. Meron din. Sa closed door meeting, napagkasundoan ang halagang isusustento nito pong si Sevilla sa kanyang pamilya. Pero nanawagan pa rin po ang misis niya sa hukbong sa tataan ng Pilipinas, imbestigahan yung mga aligasyon laban po sa kanya. Maghahain. Buti pa ang AFP nag-iimbestiga, no? Yung ibang sangay ng gobyerno, hindi. Grabe. Tapos sasabihin mo pa, allege. Hindi umano siya ng kaso sa civil court. Kwento pa ni Mrs. Sevilla, iba ring lumapit sa kanya ng mga misis na inabuso rin ng mga mister nilang mga militar. Private. Alam na natin kung sino idol nito. Po, marami po nagme-message sa akin ng mga wives, no? But again, of course, there's the fear of retaliation. Kung meron man sila natatanggap na sustento, baka naman daw lalong putulin. Dahil nagsalita kami, nagreklamo kami, ang dating ay kalaban na kami ng buong AFP. Nako, ano ba yan? Officer and an ungentleman? Gentleman. Akala ko ungentleman. Alam nyo, dapat, no? The way I see it naman, nakikita mo naman natin na uma-action ng AFP. No, sana gayahin din ng ibang sangay ng gobyerno ang AFP na hindi nila tinotolerate yung mga ganitong tao. Yung mag-aanak ka na marami, abandonahin mo, sabay hindi mo kikilalanin ng mga anak mo. Kala ko mga pulis lang ang may kwento, mga pati pala mga militar din pala ganyan. Kala ko pulis lang ang matulis. Tinig po ni Mrs. ni Colonel Ranulfo Sevilla. Sinabi naman ng hukbong sa tataan ng Pilipinas. Ang tanong, siya ba ang legal wife? Diba? I think so. Kasi kung malakas ang loob niya humingi ng sustento, then it's safe to say na siya yung legal wife. Pinas nasisilipin nila. Sa media ba? Wala. Yung mga naturang reklamo. Wala. Standing guidance po talaga from the Chief of Staff na talaga pong we will be checking on these issues. No? Tinig po ni Colonel Francel Margaret Padilla, Taborlupa, siya po'y tagapagsalita ng AFP. Tingnan natin yung sinabi dito sa News 5. Yan. Tinanggi daw yung aligasyon ng pang-aabuso. Sevilla na nagkaroon siya ng mga girlfriend. Honest naman pala eh. Alam na natin kung sino yung idol nito.
Pulis yan, kay Anis Pushat. Kahit hindi pa sila formal na naghihiwalay ng kanyang misis. Pero itinanggi niya ang akusasyong sinasaktan niya ang kanyang mga anak. Nasa front. Hindi ba way of pang-aabuso yung binibigyan mo ng psychological at emotional pain yung isang tao? 'Di ba? Sinong babae ang magugustuhan na yung asawa nila meron ding ibang babae? Siguro meron. Okay lang sa kanila na nambababae yung mga asawa nila as long as lahat ng gusto nila ay nabibigay sa kanila, 'di ba? May compromise. Yun yung tinatawag na open relationship daw. Frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Emosyonal na humarap sa media si Colonel Ranulfo Sevilla, ang Deputy Commander ng AFP Special Operations Command. Naawa ka ba dito sa mga ganitong klaseng tao? May pag-iyak-iyak pa. Yung hindi ka nakakapagbigay, yung napapabaya mo yung pamilya, 'di ba? Yung pamilya mo, hindi ka naiiyak. Inyang pinabulaanan ang mga paratang na sinaktan niya ang kanyang misis na si Tessa Sevilla at mga anak. Kahit nga raw ang reklamo sa kanya na pang-aabuso ng asawa, ibinasura ng korte. Pinakinggan siya, pinagbigyan na magpalabas ng ebidensya at mga testigo. Pero nagdesisyon ang korte na dismiss for lack of merits. Binaypas ng Commission on Appointment ang promotion ni Sevilla kahapon. Pero mas masama raw ang loob niya na pinilit umunong tumestigo laban sa kanya ang sarili niyang anak. Hindi niya alam na pagkatapos magsalita ng anak ko doon sa inyo, sa media, lumapit po ang anak ko, pumunta sa akin sa holding area at umiyak, yumakap siya sa akin. Meron po bang child or abused child na lalapit sa abuser? Pag-amin ni Sevilla, 2013 pa lang, madalas silang magtalo ni Tessa. Pero lumala raw ito nang madamay ang kanyang ina at isang anak. Totoo. Mga babae ang dahilan ng hiwalayan namin. Oh, strong. At least ito. Ito honest. Yan. Saludo tayo dyan. Ito honest. Honest. Ito yung pinaka-honest sa honest. Babae dahil nanay ko po na 84 years old. Diyos ko, Lord. Nanay pa lang pinag-uusapan dito. May sakit na cancer. Pero inamin niya nagka-girlfriend siya. Hindi na lang din niya inamin na At anak ko po na babae, pinapalayas niya sa bahay. Ay, grabe yan. I mean, kung totoo man yan. That's not good. Ako dyan. Pag-amin din niya, nagkaroon siya ng ibang mga karelasyon. Pero pagkambyo ni Sevilla, naamin ko yan. Nagkaroon ako ng girlfriends. Gwapo. Gwapo ni Sir. Pero hindi. May mga anak kang babae, hindi mo kayang respetuhin yung mga kababaihan din. 'Di ba? Sabay-sabay at hindi during sa marriage namin. That was only after when I filed a petition for declaration of absolute nullity of our marriage. Sa isyu ng pagbibigay ng hindi sapat na sustento sa mga anak, aminado si Sevilla na bawasan ang inaabot niya, pero handa raw siyang sumunod sa itatakdang halaga ng sustento ng korte. Pagsisiwalat pa niya, humihingi raw ng malaking halaga ng pera si Tessa bago nito harangin ang promotion niya na Senate hearing noong March 12. Bagay na kahina-hinala ayon sa kanyang abogado. Giit pa ni Sevilla na nanahimik lang siya dahil gumugulong pa sa korte ang petisyong ipawalang bisa ang kasal nila ni Tessa. Panawagan naman niya ngayon sa kanyang hiniwalayang misis. Sana tigilan mo na ang pagdamay sa mga anak natin. Ipawaya na natin sa korte anumang nangyari sa marriage natin. I agree with that. No? Just a part na I agree with that. No? Leave it. No, leave it. Yun nga lang, sana, di ba, when it comes to, kasi child custody, lahat nasa nanay eh. So, dapat dyan pa lang, napag-usapan na initially, kung magkano dapat na napupunta dun sa nanay para masustentuhan niya. And,
Sa pagkakaalam ko, here's the thing. Not because malaki ang sinisweldo nito ni Colonel ba? Colonel Sevilla. Hindi porket tumatanggap siya ng ganyan kalaking sahod. Colonel or general, di ba general? Anyway, hindi porket ganyan kalaki yung sinasahod niya. Ibig sabihin, dapat malaki rin nung hihingiin nung nanay ng mga bata to support the child. So, syempre, lalo na kung co-parenting, inaano rin naman po ng korte na pag may co-parenting na nangyayari, hindi lang dapat yung tatay ang gumagastos. No? Hindi lang yung tatay ang gumagastos. Not unless there's an agreement to that na, hindi ka magtatrabaho, alagaan mo lang yung mga anak ko. Susustentuhan ko kayo. Pero normally, sa mga na-experience ko, sa mga naririnig ko, sa mga nakakausap ko, na lalaki, nahiwalay na sa mga asawa nila, lagi lang nilang gusto is yung sustento ng mga anak nila. 'Di ba? Doon lang sila sa mga bata, doon lang sila sa mga anak. So, yung mga ganung bagay. And, yeah, just to be fair with Mr. Sevilla, tama rin naman, nag-agree naman ako, nahayaan na lang natin yung mga courts, no, to take care of that. Since may nakasalang na palang di ba, petition for nullity of marriage. And magkaroon dapat ng ng kasunduan regarding sa child support. 'Di ba? Yun lang 'yun. Pero the thing here is that kung sila nagagawa nila yan sa AFP, bakit sa ibang ahensya ng gobyerno hindi nila nagagawa yan? Ang dami kayang politiko na marami rin mga babae. Meron nga ako nalaman, may mga politiko. Nagayahin ko si Atty. Claire, no? Hindi, totoo to, guys, no? May mga politiko rin, no? Na may mga inaalagaan. Diba? May mga inaalagaan na kurichi. Hindi nila binabahay. It's just that purely, pleasure. Pleasure worker nila, kumbaga. Kung ano man yung dating sa inyo. Siyempre, hindi na natin papangalanan yung mga yun, di ba? Basta sila. Yung mga yun. Ang dami nila. And yung mga ganitong storya, hindi na to bago sa atin. Kaya nga nagkaroon ng di ba? Nagkaroon ng, what do you call that? Nagkaroon ng tawag sa mga pulis na matulis. Kasi karamihan ng pulis. Marami daw mga babae. Yung mga 80s, 90s movies, yan. Si FPJ, yung mga ibang movies niya, di ba? Pagiging karamihan ng movies niya, pulis siya di ba? Nadidepict doon yung pagiging matulis ng mga pulis. Anyway, sana nag-follow through lahat ng sana lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi lang ng AFP, pinapatawan ng penalty yung mga empleyado nila na dysfunctional ang pagkatao, hindi kaya magsustento. Anak ng anak pero hindi kaya magsustento ng anak, diba? Sabagay, at least ito, hindi nagsusustento. Meron din ng mga hindi kinikilala ang mga anak. Malungkot yun, masakit.